Kasarap ng ulam ko, guys. Tinunuang kalabasa with talbos ng kamuti. Yan po ang aking tanghalian ngayong araw. Ngayong udto mga kainday, kain po tayo ng tanghalian. So meron ako ditong tuyo at saka tinunuang kalabasa with talbos ng kamuti at saka parisan din ng suka na maanghang. Yan guys, kain tayo guys. So ako na naman yung huli kasi kumain na silang lahat. Nag-edit pa kasi ako ng video. Kaya kakain pa lang ako. So yummy. Kailangan din natin kumain ng gulay para sa kalusugan. Sarap. Eto guys, so tinapos ko yung aking paggawa ng keeping. Nagawa na naman ako ng keeping. So malapit na matapos. So mas mabilis ako matapos ngayon kasi naka-ideya ako. Tapos nakasalang na yung steamer para maluto na yung mga nauna kong natapos. Ganito po yung ginagawa ko. Malinis yung mga balanghoy yan. Yung mga puti-puti sa lamisa. Pinunasan ko yung lamisa. Ayan, nagkuha ko ng konting balanghoy. Tapos, mas mabilis tong paraan na to. Igugulong ko lang yung baso or kasi plain yung baso kaysa bote ng coke. So, yung baso yung ginamit ko. So, ikot-ikutin lang siya na parang circle para magforma circle yung balanghoy na sa ilalim ng dahon. Mga uga na dagpuan na kahoy na ganyan. Tapos, i-check lang. Ayan. Tapos, igulong na naman siya dito sa walang laman. Ito yung mas mabilis na paraan para mag-molding. Kunti na lang yung imo-molding mo sa gamit yung kutsara. Yung parang i-shape mo na lang siya na parang circle. Ayan. Kung sa tingin nyo na medyo makapal, tanggalan nyo lang. Ayan. Bawasan natin ng konti. Tapos, ganyan. Ayan. Huwag nyo lang idiin ng husto kasi magkatawag nito. Idikit siya sa kabilang dahon. Ayan. So, ayan na. Ito medyo makapal to kaya bawasan natin. Mas mabilis guys. Nagsimula ako magganito mga 3 o'clock na. Anong oras ngayon? Mas maaga pa ngayon. Kaya kailangan nyo mag-diskarte, maghanap ng diskarte. Mas mabilis kayo makagawa ng keeping, makamolding. O, diba? Tapos, kunti na lang yung imomold mo gamit yung kutsara. Parang isi-shape mo lang siya. Yan. Mas mabilis yan na paraan. Kaya kung gagawa kayo, ganito yung sundin nyo. Yan. So,
maganda yung maraming manok pero nakakainis din kasi pumapasok sa loob ng bahay. Kahit na pinapakain na, naghahanap pa rin sila ng makain. O, di ba? Mas mabilis siya. Ayusin nyo lang na hindi magbutas-butas. Charan! Tapos na! So guys, dahil hapon na, so magdilig na naman ako ng tawag nito, pitsay. So hanap tayo dito ng pwedeng magamit. Bisen, tabo, tapos baldi. Yan. So ito yung gagamitin ko, yung lumang tubig. Nag-ano yung tubig kanina pero mabilis lang nawala. Hindi na puno yung baril. So, kailangan ko tong tanggalin ang tubig para malinis yung tub, mawala yung kiti-kiti. Uy, naku, nabasa ako. It's not easy to let go. Uy, mahaba na yung iba. Yung una kong tinanim na pitsay, mahaba na guys. Medyo basa-basa pa ng kunti yung lupa, kaya hindi ko siya damihan ng tubig. Praise the Lord. Thank you God for another day. Lord! Ang gi-steam nga balangoy, tingnan mo. Medyo mataba yung huli kong tanim. Mataba yung steam. Hauna ni nilaban, Tapos tagaig kuha ng kandi ay ang rabbit. Bigyan mo ng pagkain yung kuniho. Sa? Leave. Tama lagi to. Kaunday siya sa dahon sa miracle fruit? We. O di tagaan mo. Kumakain daw yung kuniho ng dahon ng miracle fruit. Sabi ni Katleya. Mataba po sila yung mga huli kong tanim. Parang naano nila yung lupa. Maganda yung lupa na ginamit ko. Ha? Dili sabi kay bisan tug mabila. Maganda sana magtinda bukas doon sa doon sa may pumupunta na tao ba. Yung huli kong tanim, matataba yung stem niya Tapos ito yung dahon niya, ang laki. Yan, malaki yung dahon niya. Ito po yung pinakaunang tanim Maano naman din siya, mataba din naman siya. So dalawa na yung apat na yung dahon niya. Ito yung una kong tanim ito. Yan. Tapos hanggang dito. Yan. Meron siyang mag-aanim na yung dahon niya
O, di ba? Tapos ito yung mga huli kong tanim. Ayan. So, buhay na silang lahat. Sana po ay kaawaan ng Diyos. Mabuhay silang lahat para makain namin lahat. Manok! So, dito na naman ako magpunta sa aking sitaw. Tapos, bigyan ko ng fertilizer yung sitaw pagdating ng pagkatapos ng Holy Week. Para tumaba naman sila. Parang natamaan ng peste yung yung sitaw ko, yung dahon niya parang hindi maganda. Dito guys. Dito tayo. Ay, thank you Lord. Ayan oh. Ayan, mahaba na yung iba oh. Kailangan lang talaga diligan oh. Asa na yung ko dito? Lata. Kailangan ko yung lata. Ito guys, yung dito na part, kumpleto halos sila, tumubo sila halos lahat. Ayan oh, parang namamatay yung namamatay yung dahon niya. Yung stem niya hindi maganda, parang may something, parang may napiste yung napiste yung sitaw. Ayan. Dito tayo. Nagsalita guys, tapos yung video ko hindi na on. Para akong baliw. Ganyan talaga yung buhay ng vlogger, no? Hindi madali, as in. Hindi na madali yung buhay, hindi pa madali yung mag-vlog. Kaya sa mga basher dyan, shout out sa inyong lahat. Yan. Yan, tapos na akong magdilig. So, ayan na. Nainis talaga ako sa ko guys, sa ko ba, dito sa yung saging na tinanim, pinakain nila ng baka or kambing yata yan. Ala, natumban ko yung sitaw. Paano ko to kasi ala, natumban ko siya, sorry, naputol siya. Mag-garden ako, maliliit pa yan. Yan. Oh, di ba malaki na? Dito ako dadaan sa may mga balanghoy. Kaya i-check natin yung balanghoy na tinanim ni Papa. Kung natubo ba silang lahat. Merong tangkong dito ni Mama, oh. Ay, tama. Nagtanim pala si Mama nung nakaraan ng tangkong. Kaya lang, hindi niya hindi nakalimutan na yata itong tangkong na to. Sayang. Hindi na niya sa alala siguro yan. Dito tayo. Dito yun oh. Merong hindi tumubo guys. Isa, dalawa. Siguro nabaliktad yung pagtanim. Dalawa. May tatlo, apat. Ay, nabuhay naman yung iba. Hala! Tingnan mo nga si Janjan. Sobra nakakainis talaga yung kambing na yan. Ayan oh. Ang pagkaganda-ganda ng kamuti ni Papa nung nakaraang araw, wala nang dahon. Hastilan. Nakakainis talaga. Itong mga bata na to, pag inutusan na ng kambing, dito lang sa malapit ayun. Kawawa yung kamuti, naubos yung dahon. Ay. Ito yung pinaka nakakainis pag nagtrabaho ka pag nag-garden ka, tapos maraming mga kambing, baka.
So ayan, may mga hindi tumubo. So pag nagbili ako ulit ng balanghoy, manghini na naman ako ng steam para mahulipan yung ano. Naku, wala, hindi siguro alam ni Papa na nakain ng kanding yung ano niya, kamuti. Tiri biyo, halingi biyo, dani bi. Okay. Sabi, kinagat ako ng langgam. Sige, dana ako kaniyo. Cuman ya bu. Oo, okay. Ala, daming langgam. Dami palang langgam nung inanuhan ko, pinantahan ko. Dali na kay gabi na. Gabi na guys. Naku, hindi to alam ni Papa ba. Naku, Mama. Ma? Ingna ganina sila dyan nga dili na ipatigway ang kanding diya sa dool. Ang kamuti, hurot. Naupaw. Walang dahon natira. So, meron na namang miracle fruit o hinog na yata to or ano na. Wala palang ano kanina mga kainday, yung ano pala yung agos ng tubig, huminto pala, wala kaming wala kaming naipon na tubig. Naku, wala na namang tubig, pagkainit-init pa naman ang panahon. So eto guys, meron na ditong naluto. Pinatingnan ko ni Mama habang nagdilig ng sitaw. The next day. Good morning mga kainday! Another day, Huwebes Santo karon mga kainday. So, Ay, wa iya, paano? Iya king ba? kinsa ni bataan eh? Kinsa man ni bata de? Ay, Kaluoy man dani sa hitsura bataa oy. Kung sa may gibuhat dani niya oy. Agay, nagjuli na po day sila. Julin lagi di Julin. Uy. Ah, noy. Ano mo inani na ispa to? Dabon apa? Banda. Ay. Cuman, Banda to. ganina naman to. Tuman. Ay, wala. Ay, wapa. Buang man sa wala ba? Ay, very good. Baboy. Ay, very good. Apa na toy? Nah, sa kakirang. Tagay ko isa ka bangko. Isa ka bangko. Bangko. Kailangan ko siyang lagyan ng nabali yung ano. Nabali yung plywood. Iwan ko kung anong ginawa ng mga bata nito. OMG! Tuenit! Mas mabilis matuyo ang keeping ngayong araw. Kasi mainit. So, muntik ko makalimutan guys na ibilad yung keeping. Init pa naman. Unsa man ning kusina? Ayan, si G-Lord naman naglilinis. Pinalinis ko siya sa loob ng bahay. Tapos, ito naman keeping. Marami po akong nagawa kagabi. Ayan oh.
Naapa tong isa diya sa kuan long. Tanaw sa daw long. Keeping? Oh, tanaw daw sa heat kanang steamer. Ay, kuha na. So, eto guys, oh, marami po ito. Kunti lang siya tingnan, pero marami ito. Grabe ang init. Tamang-tama, mas mabilis to siya matuyo. Mga 3 oras tuyo na to. Balikin siya. Sapatoy. Uy, da, bigit. Nayawan mo. Siya ka na. Ano? Wala lang. Guys, grabe yung init, no? So, meron akong 51 pieces of keeping na nagawa kahapon. Tapos, meron pa ako dito, hindi ko pa na-mold. Imo-mold ko pa ito. Andyan si G-Lord, pinalinis ko yan. Tingnan natin guys, yung mga binilad ko na keeping. Kasi yung mga manok sa! Gay, lagi. Meron kasi mga manok, inaano nila, kinakain. Awa lagi. Ano sila guys, balintong. Ano balintong man sila. What happened? Bakit nagkaganan? Nilipad ng hangin. Nangalukot. Ay nako, nilipad ng hangin, kinain ng manok, astilan. Kailangan talaga bantayan pag pag nagpatuyo ng keeping, lalo na pag maraming manok. Kasi tatanggalan ko ng dahon while hindi pa siya as in tuyo na tuyo. So nainis ako guys kasi kinain ng manok yung iba. Hindi nabantayan ng mga bata kasi naglaro yung mga bata. Tanggalan ko siya ng nililipad na siya kasi tuyo na yun, diba? Kailangan siya tanggalan ng dahon before siya matuyo ng husto para yung dahon hindi maiwan sa keeping. Then saka ibalik pagkatapos. Yung iba as in tuyo na. Meron ding hindi pa natuyo kasi natupi. Kaya nito hindi siya natuyo. Hindi talaga siya nabantayan ng mga bata. Dito. Tulad nito nabutas na siya. Yung mga bata kasi naglaro, hindi tiningnan kung ano yung mga nasa labas. Ano yung pinatuyo. Armingay is sleepy. Day. So, eto guys. Kailangan siya tanggalan ng dahon before siya matuyo. Ayan meron siya mga butas kunti. Kaya not good quality. Hindi siya maganda ang quality. Hindi siya maganda na pagkagawa.
Tapos, reject. Halos lahat reject kasi nga hindi nabantayan ng mga bata. Yan o, butas. Pero, kaya nito o, pag natuyo na kasi siya ng husto, yung dahon na iiwan pagtanggal, na iiwan yung iba. Asa si Ate Mimi, Badoy-doy? Wala naglaag. Last year, Holy Week, nagano kami, pumunta kami ng Sipaka. Pero yung Sipaka High kasi, naka-close siya ngayon kasi under construction. Hindi namin alam kung ano yung hindi trabaho ba sa Sipaka. Dito si Plo-Plo, guys. Natulong sa akin magtanggal ng dahon. Tapos lang yan maligo. A few moments later. Ngayon mga kainday, dahil may kakao ako dito, may tablia ako dito, mag-experiment po tayong magawa ng kakao na tsokolate. So meron ditong powder milk. Ito lang muna yung gagamitin ko, powder milk. Kailangan ko ng condensed milk kasi kailangan dito natin tunawin yung kakao. So mag-experiment po tayo ha. So ayan yung kawali. Na yan? Pinapainit ko na lang yung kawali. Tapos bubuksan ko itong gatas na condense. Dahil wala po kaming opener, so kutsilyo po yung gagamitin ko. So, eto, bukas na po yung gatas. Tapos, mainit na rin yung kawali. So, mag-start na po ako mag-experiment. So, I'm not sure kung ano yung resulta dito. Basta, subukan ko lang. So, kunti lang yung gagawin ko. Tapos, kuha lang po tayo ng konting bawasan natin ang apoy kasi sobrang lakas. Kuha tayo ng siguro mga konti lang. Ilang piraso lang yung subukan natin. So, ayan. So, nagme-melt na po yung tabliya. So, ayan guys. So, anuhan muna natin ng konting apoy kasi namatay po yung apoy. So, tama na yung tatlong tabliya. Kasi I'm not sure kung ano yung resulta nito eh. So, ubusin ko na lang yung gatas, guys. Hala, guys. Ano kaya yung resulta nito? Hindi ko na siya lagyan ng white sugar kasi matamis namang gatas yung ginamit ko. Hinaluan ko siya ng kunting powder milk. Diba? So, dinagdagan ko ng tabliya na 2 piraso. So, bali 5 tabliya yung na ilagay ko dito sa experiment ko.
So, ayan na guys. So, konti na lang. Ayan. So, paistikin natin ng konti para mas maano siya mag-ground. Ayan, oh. Chocolate yema. Ayan, may chocolate yema na guys. O, di ba? So, mamaya na ako mag-price kung magkano yung ibenta ko kasi hindi ko pa alam kung ilang piraso yung magawa nito. Ayan. Instead of kanang white sugar akong ibutang kanilang hala no. Maglagay ako ng oil sa aking kamay guys. Ay, ani. Hala. So ngayon ako ay mag-start ng mag-molding nitong aking ginawang chocolate candy para hindi ako maabutan ng pagtigas nito kasi para din tong paggawa ng proseso din nito parang gumawa ka din ng pinyato. Kailangan mo ding bilisan yung galaw mo na hindi ka maabutan sa pagtigas ng candy. Instead na white sugar yung gagamitin ko dito na pang topping sa ibabaw, powder milk yung ginamit ko para hindi po sila dumikit at masarap po yung candy at hindi din masyadong matamis. Kanang kakao. Tapos na po akong maggawa ng chocolate na candy. So, subukan natin guys ha. Kung ilan yung nagawa ko, tapos i-ano natin sa na makaginansya si Maninay. Hala, uy, kalami, madani sa itsura guys. Pagkasarap na lang ng chocolate na ako mga kainday. Ay. Tapos na po akong magawa ng candy na chocolate. O, ito lahat ang aking na gawa. So, bilangin natin kung ilang piraso. 2, 4, 6, 8, 10, 36 pieces ang nagawa ko na candy. So, bali tag 5, dalawa, 5 po yung binta ko na candy. Tikman natin guys. Masarap po siya. Hindi siya mapait. Tapos, hindi siya masyadong matamis. Tama lang yung tamis. So, i-repack ko po ito. Mag-repack tayo. Lagay natin ng plastic. Tigda dalawa. Diba? Tapos, gamit tayo ng gloves. Ayan. Sarap ng chocolate. Asin. Tsura natin dito. So, balot natin siya ng dalawa. 5 pesos. Diba? Tapos na po akong magbalot na ano po siya na ginalaw yung control ng ano ng sailor. Yan. So, tig 5 din yung pack. Isang pack. Yan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90. Tama. Ayun na guys. Sana po hindi ubusin ng mga bata kainin, no? Para meron akong halin. So, that's it for today's video. Maraming salamat sa lahat. Shout out sa lahat na aking mga supporters. Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat. And sana po ay more viewers, more subscribers, and more likes and comment, guys. Hanggang dito na po ang aking video. Maraming salamat.
Si Paden! Bantay sa kiping. Mabuti pa